Hindi kayo maniniwala kung ikukwento ko ang lahat ng horror stories ng buhay ko. Meron dyan yung mga nakikita sa gilid ng mata, napapanaginipan, o nararanasan ng harap-harapan. Siguro masasabi nating ako yung tipong lapitin. Hindi ng mga babae o ng swerte sa buhay, kundi yung, alam niyo na. Nung bata ako, pinamanahan kami ni Lola ng bahay. Tanggap agad ang parents ko. Siyempre, sino ba naman kami para tumanggi? Walang renta, walang kasera, at matatawag naming sa amin. 6 years old ako noong mga time na yon. Pero para sa akin, malinaw pa kaysa sa HDTV ang mga nangyari. Madaling araw nung lumipat kami sa bahay. Maalinsangan at walang ihip ng hangin kahit alanganing oras. Sabi ni Mama, mga 2 oras daw ang biyahe papuntang Parañaque. Ano ba namang pwedeng gawin ng isang batang tulad ko sa sasakyan kung hindi ang matulog? Napanaginipan ko ang bahay na lilipatan namin. Modern daw, malaki, kasya ang pamilya ng 3. Ako, si Mama at si Papa. Papasok na sana ako sa napakaganda kong kwarto pero nagising na ako nang tinapik ako ni Mama. Nak, nandito na tayo. Hindi ko alam na kailangan pala naming dumaan sa mahaba at madilim na eskinita bago makarating sa bahay. Challenge din kung paano padadaanin lahat ng mga gamit doon. Sa awa naman ng Diyos, nakarating din kami sa bahay. Pero nung sandaling yon, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Sobrang layo ng itsura ng bahay sa mga panaginip ko. Sahig na kahoy, yerong halos nalalaglag na, mga bintanang kapis, at pinto na wala man lang doorknob. Isama mo na rin yung walang kuryente at tubig. 6 na buwan na kasing nabakante tong bahay. Napaisip tuloy ako kung tama ba ang desisyon ng mga magulang ko na lumipat. Parang sinagot ni Mama ang tanong sa isip ko nung sinabi niyang, Luma na kasi to, Nak. Pero siguradong mas malaki to sa inalisan natin. Sa totoo lang, hindi yung itsura ng bahay ang iniintindi ko. Sanay naman kami sa hirap Pero meron akong nararamdamang hindi tama. Na para bang hindi kami welcome doon. Kulang na lang na may magsabi sa akin ng, Bumalik na kayo sa pinanggalingan nyo. Dahan-dahang inalis ni Mama ang kadena ng pinto. At siya ang unang pumasok habang hawak-hawak ang rechargeable na ilaw. Nakakapingi ang katahimikan na binasag lang ng mga langit-ngit ng dingding at tunog ng inaanay na sahig. Sa bungad pa lang ng pinto, may naaninag na akong gumagalaw sa di kalayuan. Parang may naglalakad, pero hindi ko maintindihan. Napansin kong natigilan din si Mama, pero hindi siya nagpahalata. Biglang nanlamig ang buong paligid. At parang tinutusok ng mga karayom ang balat ko. Hinihintay kong mag-adjust ang mga mata ko sa dilim. Hindi ko alam kung bakit. Gusto ko ba talagang makita kung ano yun? O hahayaan na lang at hindi papansinin? Pupuntahan ko sana nang may biglang humawak sa aking malamig na kamay. Dito ka lang sa tabi ko. Baka mamaya madapa ka pa dyan. Sobrang dilim. Bakas sa mukha ni Mama ang magkahalong takot at kaba. Pero sa tingin ko hindi niya sinasadyang mangibabaw yon. Humawak na lang ako sa laylayan ng blouse niya at dumiretso kami sa may sala. Pagkatapos sa hagdan. Dahan-dahan kaming umakyat na parang may inaabangang sasalubong sa amin. At dahil sa bagal ng lakad namin, nagsimulang mag-adjust ang mga mata ko sa dilim. Noon ko lang nakita na puro sulat pala at drawing ang mga dingding ng bahay. Mga krus at rosaryo na halatang minadali at hindi gawa ng profesional. Bawat pinto, dingding at kisame na pwedeng maabot ng tao, merong mga drawing. Bumilis ng kaunti ang lakad namin pagdating sa 2nd floor ng bahay. Para kasing may nakatingin sa bawat hakbang namin. Nanonood, nagmamasid,
at naghihintay ng pagkakataon. Nanindig ang mga balahibo ko sa buong katawan nang makita ko ang nakasulat sa pinto ng kwarto. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Nakasulat ng pababa ang mga salitang noon ko lang nakita. Ma, yung ilaw po. Bakit? Babasahin ko yung nakasulat sa pinto. Nilapit ni Mama ang rechargeable na ilaw. Saturn, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Lalo akong nahiwagaan nang ma-realize ko na kahit bali-baliktarin mo ang pagbasa ng mga salitang ito, parehas pa rin ang sinasabi. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Pataas. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Pakaliwa. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Pwede sigurong dasal, sumpa, o babala. Bawat banggit ko ng mga salita, lalong tumitindi ang nararamdaman ko. Parang hinahalukay ang sikmura ko at kumakati ang lalamunan. Napuno ng takot ang katawan ko sa mga salitang hindi ko man lang alam ang kahulugan. Sinubukan kong hindi na lang isipin at pumasok na lang kami sa kwarto. Puro agyo at sapot ng gagamba ang sumalubong sa amin. Amoy ng nabubulok na kahoy at mga lumang damit, mga gamit na naiwan ng mga dating umuupa. Kung hindi ko alam na 6 na buwan lang na bakante tong bahay, malamang iisipin ko na mga taon na ang binilang. Lumapit si Mama sa bintanang kapis. Binuksan niya yon para pumasok ang hangin. Pagkatapos hindi ko maipaliwanag ang nangyari, bigla na lang umihip ang malakas na hangin papasok ng kwarto na parang binuga ng higante. Pero nung tiningnan ko yung mga halaman sa labas, ni hindi man lang gumagalaw. Bigla akong nahilo at gumapang ang kilabot mula sa paa hanggang sa mga braso ko. Pagkatapos sa gilid ng mata ko, merong babaeng nakatayo. Itim ang buhok, naka-t-shirt at shorts, pero hindi ko makita ang mukha niya. At wala akong lakas ng loob na humarap sa babae. Hinayaan ko na lang na makita ko siya sa gilid ng mata ko. Halos himatayin ako nung napansin kong palapit na siya ng palapit. Pero ang pinakamatindi sa lahat, hindi sumasayad yung paa niya sa lupa. Pumikit na lang ako at hinintay ang susunod na mangyayari. Pakiramdam ko sasabog yung puso ko nung nagsalita si Mama. Ano nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tulungan mo na lang ako mag-ayos ng mga gamit natin. Wala na yung babae. Pero hindi ko pa rin maalis ang takot na nararamdaman ko. Pagkatapos noon, tinulungan ko na lang si Mama na magbaba ng mga gamit. Medyo naging busy kami at hindi ko na malayan na pasikat na pala ang araw. At ang laking pasasalamat ko na maliwanag na. Nawala sa isip ko lahat ng mga nangyari nung madaling araw dahil sa sobrang dami ng ginawa namin. Linis doon, pasok ng gamit dito, walis doon, pero habang busy kami sa paglilipat ng mga gamit, ramdam namin ang nakabalot na hiwaga at misteryo sa bahay na yon. Hindi lang nagsasalita ang mga magulang ko. Kahit na si Papa na walang pakialam sa mundo, medyo nakakaramdam din. Pero naging normal naman ang buong araw ng pamilya ko. Hanggang sa matapos ang hapunan at naghanda na kaming matulog. Iniwan namin si Papa sa baba dahil hindi pa raw siya inaantok. Akyat na kami ng anak mo, ha? Magpapahinga na kami. O sige, dito muna ako. Di pa ako inaantok eh. Simpleng tao lang ang Papa ko. Komedyante, magaling na mekaniko, okay na tatay. Pero hindi ko inakalang makikita ko ang ibang side niya nung gabing yun. Habang nasa taas kami at nanonood ng TV, nagbabasa si Papa ng magazine tungkol sa motorcycle racing. Yun lang naman ang paborito ng libangan. Nagbabasa yun ng nakabrief lang.
Komportable raw siya ng ganun eh. Habang busy siya sa pagbabasa, nairita siya nang biglang may kumatok sa pinto. Tumingin siya sa pinto at hinintay kung may kakatok ulit dahil wala naman siyang inaasahang bisita nung oras na yon. Tapos may kumatok ulit. "Sino yan? Gabing-gabi na!" Pagalit na sabi ni Papa. Pero walang sumagot sa kanya, kundi isa pang katok. Tumayo si Papa para buksan ang pinto. Dahan-dahan niyang binaba ang magazine sa lamesa at binaba ang salamin. At dahil sira ang bisagra ng pinto, kinadena lang niya yon para walang makapasok. Kinuha ang susi sa drawer, tinanggal ang padlock at kadena at iniangat ang pinto ng pakaliwa. Laking gulat niya na walang tao. Hindi naniniwala ang tatay ko sa mga multo. Lagi niyang sinasabi sa amin na matakot kami sa buhay at hindi sa patay. Pero ang hindi niya alam, masusubukan ng mga salitang yon ng gabing yon. Binalik niya ang pinto at kadena pero hindi niya inilagay ang padlock dahil baka sakaling bumalik ang bisita. At nang naupo na siya at bubuksan na ulit ang magazine, may kumatok na naman. Umuusok na ang ilong ni Papa sa inis. "Sigurado makakatikim ng malutong na bulyaw sa akin tong istorbong to," sabi niya sa sarili niya. Tinanggal niya ang kadena at binuksan ang pinto. Pero wala pa ring tao. Naisip ni Papa na pwedeng mga nagtitrip na kabataan ang gumagawa nito dahil may eskinita papasok sa may pinto namin at may isa pang eskinita na dinadaanan ng mga tao. Kaya pwedeng tumakbo dun yung siraulo at nagtatago sa gilid. "Hindi mo ako maiisahan." Yun ang nasa isip ni Papa. Binalik niya yung pinto pero pinatong lang niya at hindi kinadena para mabilis niyang mabuksan pag may kumatok ulit. Hindi na rin siya lumayo sa pinto. Hindi siya nagkamali. Wala pang 1 minuto, may kumatok ulit. Hindi pa tapos ang pagkatok, binuksan kagad ni Papa ang pinto para hulihin yung siraulo. Pero nalaglag na lang ang panga niya. Walang tao. Tumakbo si Papa palabas ng bahay sa eskinita at nagbaka sakaling maaabutan niya yung kumatok. Sinilip niya yung kanto, walang tao. Tumingin siya sa kabilang dulo na halos 100 meters ang layo. Wala pa rin. Hindi makakatakbo ng ganong kabilis yun. Nagmamadaling pumasok si Papa sa pinto. Ibinalik yung kadena at yung padlock. Nung oras na yon, nanunood kami ni Mama ng TV sa itaas. Naglatag lang kami ng banig dahil bukas pa darating ang mga kama na nahuli sa paglipat. Akala ko lumindol dahil yumayanig ang buong bahay. Si Papa lang pala. Kumaripas ng takbo paakyat ng hagdan. "Oh, ano nangyari sa'yo?" sabi ni Mama. "May kumakatok sa pinto pero wala namang tao," ang sabi ni Papa habang hinahabol ang hininga. "Baka mga nanluloko lang yan, wag mo nang pansinin." "Hinabol ko sa labas pero wala pa rin akong nakita." "Wag mo kaming takutin dahil iiwan ka namin dito." Biglang bumagsak ang pinto sa baba. Naalala ni Papa na pinadlock niya yun. Nagtatalo sila ni Mama ngayon kung sino ang magsasara ng pinto. At sa sobrang takot naming tatlo, hindi na namin nakuhang bumaba. Dahil doon, matagal bago ako dinapuan ng antok ng gabing yon. At nung akala kong sa wakas makakatulog na ako, may narinig akong kumakaluskos sa sahig na parang kinakamot ng kuko. Banig lang ang hinihigaan namin kaya rinig ko yung mga nangyayari sa ibaba. Pakiramdam ko sinusubukang kunin yung mukha ko at hatakin pa ilalim. Nakakapanginig ng laman ang tunog. Parang umaalingaw-ngaw sa tenga ko ang mga kuko na kumakayod sa kahoy. Ginising ko si Mama para humingi ng isa pang unan na pandoble para hindi ko na marinig ang tunog. Pero baliwala pa rin. Kaya pinilit ko na lang ipikit ang mga mata ko at matulog. Hindi ko alam kung panaginip pero nakita ko ulit yung babae. Bumukas ang bintanang kapis sa harap ko at nandoon siya sa gitna. Hindi ko alam kung paano siyang lumulutang dahil wala namang bubong doon.
Nakatalikod siya sa akin. At dahan-dahan siyang humaharap na parang sirang kamay ng relo na tumitigil-tigil. Parang robot na kulang sa langis, umiikot at dahan-dahang bumabaling papunta sa akin. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Wala akong magawa kundi ang hintayin magkatinginan kaming dalawa. At sa isang iglap, parang nagising ako. Pawis na pawis at parehas ang pwesto sa nakita ko. Bukas ang bintanang kapis, pero wala na yung babae. Parang nilagnat ako buong gabi at hanggang kinabukasan. Hindi nagtagal, palala na ng palala ang mga nangyayari. Tinodo na ng mga namamahay doon ang pagpaparamdam nila. Ang pagkamot sa mga pader at sahig, mga gumagalaw na gamit, at ang aso namin na walang ginawa kung hindi ang umalulong gabi-gabi. Sinubukan na lang naming mamuhay ng ganon dahil nga libre yung bahay. At napanaginipan ko na naman ang babae. Pero ngayon, may sinasabi na siya sa akin. Tulong. Sabi niya sa panaginip ko. Parang nilagnat na naman ako buong araw. Hindi na kinaya ni Mama at tumawag na siya kay Lola. Ma, hindi na po namin kaya rito sa bahay niyo. Minumulto kami. Hindi kami pinapatulog. Si Aris nagkakalagnat na at parating sumasakit ang tiyan. Parang hindi naman nagulat si Lola. Nagsuggest pa siya ng gagawin at meron daw siyang kaibigang espiritista na papupuntahin niya sa bahay. Desperado na kami, kaya kahit ano na gagawin namin para matapos na ito. Miyerkules nang dumating ang espiritista. Ito raw ang araw na malakas ang kapangyarihan niya at ang koneksyon niya sa itaas. Isa siyang matandang babae na nakabalot ang ulo sa telang kulay pula. Puno ng borloloy ang kamay at leeg at meron siyang kwintas ng mahal na birhen. Pagdating niya sa pinto ng bahay, Diyos ko po. Alalang sabi ng manggagamot sabay antada. Bakit ho? Tanong ni Mama. Sobrang dami nila rito. Ginawa nilang tirahan ito. Alin ho? Itong bahay namin? Tanong ni Mama. Hindi. Bahay nila ito. Sa kanila ang bahay na ito. Tumuloy ang espiritista sa loob ng bahay at gumawa ng kung ano-anong ritual. Pinuntahan namin ang bawat sulok ng bahay at ng insenso. Naglagay ng bigas, asin, holy water, dinasalan ang bawat pundasyon at ang huli, gumawa ng kopya ng orasyon sa may pintuan. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Yun pala ang tawag ron. Orasyon. Sabi ng manggagamot, yun lang daw ang tanging nagpapahina sa mga nilalang na nakatira doon. Kung wala yun, siguradong nakuha na kami ng isa sa kanila. Kinopya namin ang orasyon at pinaskil sa lahat ng pinto. Nagdasal ng mataimtim ang espiritista. Matapos ang isang oras ng tahimik na pagdarasal, sinabi niya sa amin na meron daw namatay doon sa bahay na yon. At namatay siya dahil sa mahika negra o black magic. Kulang para sa mga normal na taong tulad natin. Alice daw ang pangalan ng babaeng nagpapakita sa akin. At siya raw ang humatak ng lahat ng namamahay doon, hindi dahil sa kagustuhan niya, kung hindi dahil sa paraan ng pagkamatay niya. Ibinilin ng matanda na magdasal kami ng 9 na araw ng diretso kada 6:00 ng gabi. Halos lahat na yata ng iba't ibang dasal at rosaryo, gabi-gabi. Hindi nagtagal, nakumpirma namin sa mga matatandang kapitbahay na meron ngang babaeng namatay doon. Hindi nila alam ang dahilan at Alice nga ang pangalan. Hindi ko malaman kung anong mararamdaman ko. Lalo na't walang alam ang espiritista sa kasaysayan ng bahay na yon. Taga-Pangasinan siya, nagkataon lang na kaibigan siya ni Lola. Itinuloy namin ang pagdadasal gabi-gabi. Simula nung kaming dalawa na lang ni Mama,
Hindi ko maipaliwanag pero sa tuwing magdarasal kami, para kaming nauutal. Nakakalimutan namin ang mga salita. Relihiyoso si Mama, kaya alam na alam niya ang mga salita, pero nauutal at nakakalimutan talaga namin. Ang sabi ng matanda, kinukontra raw ng mga nakatira doon ang ginagawa namin. Kailangan daw naming magsama ng maraming magdadasal. Kaya tumawag si Mama ng maraming kasamahan at tinawag ang cell group niya. Mahigit 15 katao ang nagdadasal sa bahay gabi-gabi. Diretsyong 9 na araw. At nung kinaumagahan ng huling araw ng pagdasal, may nangyaring tatatak sa akin habang buhay. Paggising namin ng umaga para mag-almusal, napatigil si Mama sa labas ng pintuan ng kwarto. May nakita kaming mga patak ng kandila sa sahig at patak ng puting pintura ng nicho. Patak na mula sa baba ng hagdan paakyat sa tapat ng pinto sa kwarto. Sariwa pa ang pintura at kandila. Parang kakapatak pa lang at nabubura pa nga ang pintura. Kinilabutan talaga ako ng husto. Tinawagan ni Mama ang espiritista sa takot na baka nagalit ang mga naninirahan doon at pumasok sa kwarto namin. Pagdating ng espiritista, ang sabi niya, "Magaan na ang bahay niyo, Mrs. Wala na sila." Pumikit ang manggagamot ng mga ilang minuto at ang sabi niya, "Nagpapasalamat sila sa iyo. Tandaan nila yan ng pasasalamat sa pagpapalaya sa kanila. Basta tandaan nyo na ang pananalig nyo lang ang proteksyon nyo." Pagkatapos, may inabot ang manggagamot kay Mama na parang pulang bag na maliit na may lamang kung anong hindi ko malaman. Ilagay daw yun sa ilalim ng unan ko. Ako raw ang pinakamahina dahil bata pa ako. At ako raw ang laging pag-iinteresan ng masasamang elemento. Kinuha ko ang pulang bag at hindi na binitawan hanggang ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Andres, dating pinuno ng baryo ng mga aswang. Sa huling pagkakataon, nabigo akong ipagtanggol ang aming baryo mula sa malupit na kamay ng aswang na albularyo. Isa siya sa pinakamakapangyarihang nilalang na aking nakaharap. Isang dating manggagamot na naging isa ring aswang. Mas masama at mas brutal. At ngayon, habang ako'y sugatan, nagtatago, isa lang ang tumatakbo sa isip ko, paghihiganti. Sa madilim na kuweba kung saan ako nagkukubli, unti-unti kong naramdaman ang sakit ng aking mga sugat. Sa bawat pintig ng kirot, nagniningas ang galit ko sa aswang na albularyo. Alam kong hindi ito magtatapos sa pagkatalo. Kailangan kong bumalik. Kailangan kong maghiganti. Ngunit, alam ko ring hindi ito magiging madali. Ang baryo ko ay puno ng kabaong at bangkay ng mga kaibigan kong aswang. Isang masaklap na alaala ng aming pagkatalo. Habang nakaupo ako at nagpapagaling, may narinig akong mga yabag na papalapit sa kuweba. Hinanda ko ang aking mga sandata, isang lumang itak at isang bote ng pampahid na galing sa matandang manggagamot na kakampi ko noon. Ngunit nang lumitaw ang figura sa dilim, hindi ko inaasahan ang aking nakita. "Alam ko kung anong nangyari," wika ng matandang babae na hindi ko pa nakita noon. Mukhang isa siyang tagalabas, hindi mula sa aming baryo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng karunungan na higit pa sa edad niya. "Sino ka?" tanong ko, ramdam ang paghahanda sa aking sarili. Sakaling siya ay kalaban. "Hindi mo ako kailangang kilalanin," sagot niya. "Ang mahalaga ay alam ko kung paano mo matatalo ang aswang na albularyo." Nagkwento ang matanda tungkol sa kanyang pinagmulan. Isa raw siyang dating albularyo rin. Ngunit, mas pinili niyang lumayo sa itim na mahika at sa makapangyarihang sumisira sa kaluluwa. Sa kanyang mga paglalakbay, natutunan niya ang sekreto ng aswang na albularyo, ang lihim
kung bakit siya naging mas malakas at mas mapanganib kaysa sa ibang aswang. May ginawa siyang ritual na nagbigay sa kanya ng lakas na hindi pangkaraniwan. Ngunit ang ritual na ito ay may kahinaan din, sabi ng matanda. Habang iniaabot ang isang antigong libro na puno ng mga kakaibang simbolo at inskripsyon, pagbukas ko ng libro, nakita ko ang mga nakakatakot na larawan ng mga nilalang na sinumpa at pinalakas ng itim na mahika. Isa sa mga ito ay ang aswang na albularyo. Ayon sa nakasulat, ang kanyang lakas ay nagmumula sa mga kaluluwa ng mga inosenteng biktima. Kailangan niyang patuloy na kumain ng mga kaluluwa upang manatili ang kanyang kapangyarihan, at dito nagmumula ang kanyang kahinaan. Kung mapuputol ang kanyang koneksyon sa mga kaluluwa, mawawalan siya ng lakas, sabi ng matanda. Ngunit mag-ingat ka, Andres. Ang bawat kaluluwa na kanyang kinukuha ay nagiging bahagi ng kanyang katauhan. Ang bawat aswang na pinapatay niya ay nagdaragdag sa kanyang lakas. Nagpatuloy ang matanda na nagbibigay sa akin ng mga dasal at orasyon na makakatulong para hadlangan ang pagkuha niya ng mga kaluluwa. Binigyan niya rin ako ng isang espesyal na anting-anting na magsisilbing proteksyon laban sa kapangyarihan ng albularyo na si Mang Kanor. Bumalik ako sa baryo ng mga aswang. Nag-iisa na lang ako at ang lugar na minsan ay puno ng buhay, kahit na ito'y kakaibang buhay, ay ngayon ay parang libingan na. Nakakalat pa rin ang mga katawan ng aking mga kasamahan, mga kaibigang nawala dahil sa isang makapangyarihang kalaban. Ang init ng galit sa dibdib ko ay parang apoy na hindi mapapawi ng kahit anong luha. Habang nilalakad ko ang mga tahimik na kalsada ng baryo, naramdaman ko ang presensya ng aswang na albularyo, si Mang Kanor. Nasa paligid lang siya, parang hinihintay ang susunod na pagkakataon para umatake. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang mga pag-ungol ng mga nalalabing kaluluwa, mga boses ng aking mga kababayan na nagmumula sa mundo ng mga patay. Isang gabi, habang nagbabantay ako sa dating munisipyo ng aming baryo, biglang lumitaw ang albularyo mula sa kadiliman. Malaki at malupit ang kanyang anyo, mas kahindik-hindik kaysa sa huli naming pagtatagpo. Ang kanyang balat ay parang nilulunang dilim at ang mga mata niya ay kumikislap sa galit. Andres, bungad niya, tila naglalaway sa inaasahang laban. Hindi ka na nadala. Alam mong wala kang kalaban-laban sa akin. Ngunit hindi ako umatras. Alam ko na ngayon kung ano ang kanyang kahinaan. Habang nagsimula siyang lumapit, binuksan ko ang libro ng mga ritual na iniwan ng matanda. Nagsimula akong bigkasin ang mga orasyon, ang mga salitang tila nagmula pa sa pinakamadilim na bahagi ng mundo. Habang naglalakad kami, nagbago ang anyo ng albularyo. Para siyang isang halimaw na nagbabago ng anyo, isang patay na multo na patuloy na bumabalik sa buhay. Sa bawat atake, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang mga kaluluwa. Ngunit, hindi ako sumuko. Alam kong nasa tamang landas ako. Isang matinding silpukan ang naganap. Nagtagisan kami ng lakas hanggang sa halos magiba ang buong munisipyo. Sa huli, nagawang maputol ng anting-anting ang koneksyon niya sa mga kaluluwa. At nakita ko ang kanyang pag-aatubili. Naging mahina siya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Subalit, bago ko pa man siya tuluyang mapuksa, isang makapangyarihang anino ang lumitaw sa kanyang likuran. Ito'y isang malaking halimaw, isang nilalang na tila nagmula pa sa mga alamat ng kadiliman. Nawag ito ng albularyo upang siya'y iligtas. Nakatakas ang albularyo kasama ang aninong halimaw. Ngunit alam kong may oras pa ako. Habang humihingal ako sa pagod, natanaw ko ang mga nasirang bahay at ang nasayang na buhay ng aking mga kasamahan. Hindi pa tapos ang laban.
Ang bawat pagkatalo ay isang hakbang patungo sa tagumpay at habang buhay ako, ipaglalaban ko ang aming baryo. Ngayon, patuloy ako naghahanda. Inaalam ko ang bawat kahinaan ng aswang na albularyo. Si Mang Kanor, nag-aasam ng pagkakataong muling makaharap siya. Sa susunod na pagtatagpo namin, hindi na siya makakatakas. At higit sa lahat, ipagtatanggol ko ang baryo mula sa mga kamay ng mga halimaw na pilit sumisira sa amin. Para sa mga tagapakinig, ito ay simula pa lamang ng aking kwento. Hindi ko alam kung hanggang saan ako aabot. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi ako susuko. Abangan ang susunod na kabanata ng aking pakikipaglaban sa pinuno ng mga aswang na si Mang Kanor. Hanggang sa muli, huwag niyo akong iwanan sa aking paglalakbay. Maraming salamat po sa mga tagapakinig. Huwag kalimutang mag-subscribe. Gusto ko sanang ibahagi yung nangyari sa akin noong napasandali ako sa Maynila. Dagdag na lang pong pruweba na tunay ang mga aswang. Sabi kasi sa akin ni tatay, mabuti pang magtrabaho ako sa syudad. Ang pinanganak sa bukid, mamamatay daw sa bukid. Baon ng 3,000 pinagpawisan nila sa pag-aararoy, sumakay ako sa Roro, tapos nun sa bus. Ang plano'y kikitain ng tsuhing may restaurant sa aking papasukan. 2 araw lang nasa syudad na ako. Yung restaurant pala ng tsuhin ko'y isang karinderya ng mga piyon sa construction. Yung kainan na 24/7. At ang tsuhin ko palang tinawag ni tatay na santo ay napakasamang tao. Mula tilaok ng tandang hanggang sigaw ng mambabalot, pinagod ako sa paghugas ng pinggan, pagprito ng itlog at pagsaing ng kanin. Bawal umupo at kailangan palaging may ginagawa ang parehong kamay. Nang dumating naman sa sahuran, kulang pa sa minimum at napakalaki ng kaltas. Uisit, bawat butil pala ng bigas na pinalamutak sa akin bilang niya. Ayun, wala pang 1 buwan nilayasan ko na yung tsuhin kong ewan. Sigaw niya, "Hoy, Bagito! Walang trabahong madali, gonggong!" Bahala siya sa buhay niya. Sana sunduin na siya ni Lord. At hukom, noon ko po nalaman na napakalupit po roon sa tinatawag nilang malaking syudad o big city. Kapit patalim, 1 kayod, 1 tuka. Hukom, totoo lahat ng sinabi nila. Baka nandito nga ang lahat ng saya. Nandito rin naman lahat ng pahirap. Ang 3,000 pinakamalaking halaga ko nang natangan sa haba ng aking buhay napakaliit pala sa Maynila. 300 per night ang motel, 20 ang cup noodles, ang kanin 10, ang hotdog 15. Diyos ko po, paano ba mabuhay doon? Ang bilis mawala ng buwan ng inipon sa probinsya, hukom. Siyempre, dito magal inaubusan din ako. Wala kasing employer na gustong tumanggap ng no address, no diploma at no work experience. Para bang may malaking no na nakatatak sa aking noo. Ay Diyos ko po, hukom. Nagpaligoy-ligoy ako sa mga iskinita. Gusto ko nang umuwi sa amin. Doon amoy ipot man ng kalabaw nakakakain ako na sariwa. Dito may singil sa bawat kemikal na pinapasok sa pagkain. Pero paano naman ako uuwi ngayong wala ng kwarta? Tulala ang aking mata at kumakalam ang tiyan. Wala akong pupuntahan pero tuloy lang ang paa. Hindi ko pinansin ang paggalaw ng oras sapagkat wala naman akong orasan. Ang araw ay gabi at ang gabi ay araw sapagkat araw man o buwan, kumakalam ang aking tiyan. Boy, kumain ka na ba? Tanong sa akin ng isang babaeng nakaputi. Gabi na noon at parang kuminang sa asul ang puti niyang blusa. Isang anghel. Hindi pa po. Umamin akong nahihiya. Tara, sumama ka sa akin. Sa paikot-ikot ko, siya lang ang kumausap sa akin. Kaya naman sumunod ako ng walang tanong. Naamoy ko ang pagbabago sa syudad mula sa sangsang ng naninilaw na kanal patungo sa arawang nawawalis at nasasabon. Umabot kami sa business district
kung saan tinataboy ako ng mga guard kung makita ako nagpapalamig sa bintana ng de-aircon ng mga establishmento. Alam mo Hukom, ang nakakatawa sa Maynila, sinisiksik ang busog at gutom at bawal sila magpansinan. Mahapdi na ang aking sakong nang maabot namin ang destinasyon. Night Shift Clinic. Night Shift Clinic. Basta Hukom, basahin mo na lang yung title ha. Nakasulat sa taas ng karatula. Pumasok kami sa reception room. Tulad ng damit ng babae, puti lang ang lahat ng nandoon. Puting counter, puting muebles, lahat kumikinang at malinis. Pakiramdam ko nakapasok na ako sa langit. Naghahapunan ang mga empleyado. Isang doktor at receptionist. Siyempre, parehong nakaputi. Sabay-sabay silang kumakain, ganado at masiyahin. Kawawa ka naman, sabi ng doktor nang makita ako. Napapanot na at may bigoteng parang hito. Hala, ano nangyari sa'yo? Sabi ng receptionist. Dalagita, kaedad ko pero malayo sa aking tipo. Tumabi nga kayo, bigyan ng plato ang bisita. Sit-sit ng babaeng nagdala sa akin sa klinik. Umurong sulong ang aking lakad. Madam, sigurado ho ba kayo? Mahinang tanong ko. Sige na, marami ang kanin, saka na tayo sa ulam, sabi ng doktor. Parang pamilya nila akong tinanggap sa hapag. Tumigil sila sa pagkain at nginitihan ako na para bang sinabing, wag ka nang mahiya. Naku Hukom, nilasap ko yung unang subo. Namiss ko ng pakiramdam ng mainit na kanin sa bibig. Nakangiti pa rin sila na para bang sinabing, sana magustuhan mo yung luto ha? Yung ulam nila Hukom, napakasarap. Parang pinaghalong lasap ng baka, kambing, manok at baboy. Kakaiba pero masarap. Nang nabasa sa muka at kilos ng aking katawan na approve sa akin ang ulam, napabuntong hiningang tatlo. Easy ka lang boy, baka mabilaukan ka riyan, sabi ni Doc na hinimas ang kanyang bigote. Huwag ka mag-alala, hindi ka mauubusan. Lumapit pa sa akin yung hindi ko naman type. Pero parang nalunod na sila sa likuran ng aking paningin at panay ang aking subo. Nang mapansin kong naubos ko na ang hain, ay humingi ako ng tawad. Ay naku, sorry po ha, ilang araw na kasi akong gutom na gutom eh. At tumuloy ako sa pagkwento ng karanasan ko sa syudad. Labag sa labor code yung ginawa sa'yo ng tsuhin mo. 12 oras na trabaho at tapos kulang ka pa sa minimum. Kahit under the table bayaran, sana nahiya naman siya. May kontrata ka bang pinirmahan? Marubdob ang galit ng receptionist. Tamimi akong tumingin sa aking guskusing paa. Walang kontratang pinakita sa akin. Pamilya kasi ang may-ari eh. Nagtanong naman ang doktor. So, wala ka natutulugan ngayon? Wala. May kamag-anak ka ba rito? Dugtong ng receptionist. Wala. At dumagdag ang babaeng sumundo sa akin. Gusto mo ba ng trabaho? Ay Hukom, nihakap ko siya na parang pagyakap ng anak sa ina. Ay, salamat po. Salamat po. Marubdob kong bitaw. Hinimas niya ang mabantot kong buhok at nagpatuloy. Bago ka magpasalamat, makinig ka muna. Ito ay isang night shift clinic. Gabi ang trabaho dito. Kare-resign pa lang ng isang receptionist namin. Madali lang naman na magiging tungkulin mo at mas mataas ng bahagya sa minimum ang buwanan. Okay ba sa'yo yon? Hindi ako makapaniwala sa aking swerte. Naku, salamat po, salamat po. Yun na lang ang aking nasabi. Pamilya kami rito. Kung may chicha kami, may chicha ka rin. Ang sayo ay sa amin. Ang iyo, amin din. Kung okay sa'yo ang kasunduan, i-interviewin na kita. Ay, salamat po, salamat po. Ulit-ulit? Ang drama ha? Hindi pa ba halatang hindi iyakan ng kwentong to? Sabi ng babaeng ng anghel na sumundo sa akin sa kalye. Halika. At sumunod naman ako sa kauna-unahang nagpakita sa akin ng kabutihan sa malupit na Maynila. Dinala niya ako sa kanyang opisina at pinaupo.
Entry interview lang daw at formalidad lang naman daw yun. Madali lang naman ang mga tanong niya kaya agad-agad akong sumagot. Anong blood type mo? Anong hilig kainin? May congenital disease ba ang pamilya nyo? Oh, congenital. Ay yung bang namamanang sakit tulad ng diabetes? Nag-e-ehersisyo ka bang regular? Napangiti ang aking anghel at nagsulat sa isang papel. Pero biglang naging seryoso ang tono at muka. Naninigarilyo ka ba? Bawal dito ang paninigarilyo. Ayaw namin ng naninigarilyo. Madiin niyang sabi. Ba kahit kailan hindi po. Kahit isang stick o subo, hindi po. Inom. Umiinom ka ba? Bawal yon. Hindi po, hindi kailanman, hindi. Huling tanong, pinagbabawal na droga. Tumayo ako dahil pakiramdam ko'y nahamak ako. Simple lang po akong tao. Simpleng magsasaka na anak ng magsasaka. Oo, sa ngayon nanlilimos na ako. Kumakain ng tinapon na tira-tira. Nakakahiya po ang aking pananamit at hindi ako katalinuhan. Pero mabuti ang tinuro sa akin ng mga magulang. Isa po akong mabuting tao. Standing ovation! Tama yan! Masama ang drug sa katawan. Sabi ng babae. Masaya siya sa mga sagot ko. Nag-abot siya sa akin ng kontratang hindi ko maintindihan ng mga nakasulat. Ingles at Latin na hindi ko man mabigkas. Nilagdaan ko na lang ang papeles. Katiwa-tiwala naman kasi sila at pinakain pa ako. Isang lagda kada pahina. Kinamayan ako ng aking anghel at inabutan niya ng uniforme. Welcome to the family. May palikuran sa klinik. Binigyan ako ng pang-ahit, sabon, toothbrush at toothpaste. Naligo ako sa unang beses sa isang linggo. Kinuskus ko ang dumi ng paghihirap. Tinanggal ko ang aking baho at nagsuot ng uniformeng may taglay pang init ng plancha. Tiningnan ko ang sarili sa salamin at hinayaang makaramdam ng piranggot na yabang sa nakita. Dangal. Yun yata ang tamang salita. Nakaramdam ako ng dangal. Sputi nga. Bati sa akin ng babaeng receptionist habang sumisip-sip ng lollipop. Tinanong ko kung nasaan yung babae. Umuwi na raw yung iba. Inantay lang daw yung lab head na magbigay sa akin ng trabaho. On-call naman daw sila pag kailangan. Siya pala ang pinuno ng klinik at nakuha niyang pagkaawaan ng tulad kong kapuspalad. Naku, pagpalain nawa siya ng Diyos. Oh, halika na, Pogi. Sabi niya at binigyan ako ng upuan. Anong gagawin natin? Madalang ang pasyente rito. Marami naman kasing malalaking ospital ang kapitbahay natin. Kaya kadalasan, easy-easy lang tayo. So, umisi-easy ka na. Gusto mong dumila? Ano? Aba, napaurong ako. Bakit nadalang usapan sa dilaan? Ng lollipop. Idinuro niya sa akin ang mapulang candy na may sapot pa ng laway na dikit sa kanyang labi. Humindi ako. Naghanap ng gagawin. Ang anak ng pawis ay kailangan nagpapawis, kaya tinanong ko kung nasaan ang mga panlinis. Minap ko ang sahig, nilinis ang mga salamin, pinahiran ang mga pader at pinaputi pa ang mga putina. May maglilinis naman daw sa umaga at di ko na kailangan gawin yun. Pero gusto ko lang masulit nila ang pasweldo nila sa akin. Unang gabi ko naman, kaya importanteng magpakitang gilas. Nasa upuan lang ang babaeng receptionist at pinanood ako. Kahit na di ko siya tingnan, alam kong nakadikit sa akin ang kanyang titig. Di naman sa pagmamayabang pero naitsura naman ako. Hindi ko naman kasalanan kung mahulog ang loob niya sa akin. Nagbukas siya ng pakete ng tsokolate at nagsubo ng patamis sa aking bibig. Mahilig ka ba sa matamis? Nakangiti niyang sabi. Oo, pero madalong sa akin to Gusto mo pa? Baka kailangan mo kasi dahil napagod ka. Naku, nakakahiya naman. Mukhang mamahalin yan Ito naman tsokolate lang Mahilig nga ako sa matamis pero mas tipo ko yung pogi. Sinubuan pa niya ako at pinilit na ubusin ko ang buong pakete. Ipinakita na niya ang kanyang intensyon. 2 beses na akong tinawag na pogi. Inalok niya ako ng lollipop na galing sa kanyang bibig at sinubuan pa ng candy. Binigyan pa ako ng tsokolate Hindi ba regalo yun ng pag-ibig? Hindi siya kagandahan pero lalaki pa rin ako at nasa edad na kahit hindi tipo ipapatusin.
may gusto man mangyari ang babaeng receptionist, tinigilan ko ang sarili ko. Ayaw ko naman sirain ang mabuting loob ng nagpakain at nagbigay sa akin ng trabaho. Humikab ako. Nagkunwaring inaantok. Sa totoo, style ko lang yun para lubayan na ako ng hindi ginustong pagtingin. Ay, kawawa ka naman. Baka kasi wala ka pang maayos na tulog. Pasok ka muna sa kwartong yon at umidlip ka muna. Pero paano pag may emergency? Sabi ko nga sa'yo, madalang dito ang pasyente. Sige na, tawagin kita kung may pumasok. Wala na akong nagawa. Masyado siyang mapilit. At kasalanan ko naman na nagkunwari pa akong inaantok. Pinasok ko ang madilim na kwarto. Nagtanggal ng pantaas. Matapos ay nahiga sa malamig na kamang bakal. Biglang natunaw ang aking lakas at bumigat ang mga buto sa di napansing antok. Ligalig na lang pala ang nagbigay sa akin ng enerhiya. Linggo na rin mula nung nahiga ako ng maayos. Pinikit ko ang aking mata at naghintay sunduin ng tulog. Sa pagitan ng paghihintay na yun, isang yapak na lang bago makatulog ay narinig kong bumukas ang pinto. Sa dilim na mukhaan ko ang hubad na binti ng babae. Humilik pa ako kunwari para iparating sa pumasok na tulog na ako at walang interes makipag-anuhan. Pero may panganib din pala ang aking pagpapanggap kasi hindi naman pwedeng humindi ang naiidlip, di ba? Inikot niya ang katawan ko para mahiga ako sa tiyan. Susunod, humilata siya sa aking likod at naramdaman ko ang hubad na kalambutan ng kanyang dibdib. Uy, wala naman kaming ginawang masama. Natulog lang. Kahit isang beses hindi ko siya hinawakan, Pexman. Pero siguro, nahuli niyang gising ako. Di ko kasi mapigilan na pagngiti. Dibdib. Kinabukasan ay mag-isa na lang ako sa kwarto. Operating room pala yung natulugan ko. At sa mismong operahan ako bumagsak. Lumabas ako sa kwarto. Nakitang gabi na muli. Nako! Di ko na malayang gano'n na pala kahaba ang aking tulog. Kumakain na naman sila sa reception at niyaya akong sumama. Kain na. Mukhang pinagod ka kagabi ah. Sabi ng anghel kong labhead. Sorry ho, hindi na humaulit. Walang problema, boy. Alam naman naming hapong-hapo ka na. Hindi ka naman sana pinurwisyo ni Bunso. Sabi ng labhead. Ang tinutukoy niya ay yung babaeng receptionist na galak sa pagkain. Parang walang nangyari nung nakaraang gabi. Binigyan pa ako ng plato at sinandukan ng ulam. Masarap ang ulam ngayon. Matamis. Sabi ng babaeng receptionist. Oo nga. Unang tikim pa lang ay nalasahan ko na ang tamis ng tosinong naligo sa asukal. Medyo kalasa niya yung tsokolating binigay sa akin nung nakaraang gabi. Mapula-pula at sariwang-sariwa ang karne. Aba, edi sinabay ako ng pagkain nila. Nakipagkwentuhan. Totoo ngang parang pamilya nga ang turing nila sa akin. Alagang-alaga ako. Pagdating ng 12:00, nagpaalam na ang labhead at ang babaeng receptionist. Kaming dalawa daw ni Doc ang nakatoka ngayong gabi. Sorry kung hindi chicks ang kasama mo ngayon, ha? Doc, wala akong problema. Nagtatrabaho tayo rito, no? Sa buong kinagabihan ay walang pumasok ni isang pasyente. Hindi ko miriring ang telepono at nakatambay lang kami sa reception desk. Paano ba kumikita ang klinik na yun? Nakonsensya tuloy ako sa pagbayad nila sa akin. Di ko rin naman malaman kung bakit doktor pang pinaupo nila kasama ko. Meron namang ibang empleyado ron. Wala raw kasing label sa klinik. Pantay-pantay sila. Napagbibigyan ang lahat ng hiling. Speaking of hiling, pahilig ka ba sa gata? Umakyat ang bigote niya sa pagngiti. Gusto kong sabihin hindi pero nahiya naman akong tumanggi. Mahiyain po kasi ako sa totoo lang. Nagbukas siya ng baon niya. Ginataan na may bola-bola. Pinilit niyang kainin ko ito at pagkatapos ay uminom ng tsaang may kalamansi. Aba, pumalakpak siya nung naubos kong lahat, ha? Ay, napakahilig ko sa pagkaing may gata. Maanghang man o matamis, basta may gata, uupakan ko. Ay nako,
Bata pa lang ako ganun na ako. Sili, mahilig ka ba sa maanghang? Alam ko na. Mag-contest tayo para malaman kung sino ang kayang magtiis sa maanghang. Tumutol na ako dahil mahina talaga ako sa sili. Pero makulit yung doktor at naglabas ng Tupperware na puno ng maliliit at pulang-pulang labuyo. Yung alam mong nanununog ng dila. Kumagat siya. Nginitian ako. Inisip ko na lang na bahagi rin yun ng trabaho. Ang pasayahin ng kasama. Doktor pa ang aking kaharap at ayoko naman siyang mapahiya. Hindi nagpapahiya ang pamilya, di ba? Unang kagat ko pala ay naluha na ako. May uhog pang tumulo mula sa ilong. Tinakbo ko ang CR at nagpaligo ng dila. Sa salamin, nakita ko ang doktor na may hawak na panurok. Huwag kang matakot. Pampawala ito ng anghang. Maya-maya wala ka nang mararamdaman. Muli, nakatulog ako at nagising kinabukasan na nakasemplang sa inidoro. Gabi na naman. Oras na ng kanilang hapunan. Ang ulam naman nila ay Bicol Express. Hiyang-hiya akong pumasok sa kwarto. Nagtatalo sila kung sinong sasama sa akin sa gabi. Lahat sila gustong maiwan at walang may gustong magpatalo. Ako! Grabe! Napakainit ng pagtanggap nila sa akin. Nang mapansin na naroon ako, sinabihan ako ng doktor na, kain tayo! Masarap ang ulam ngayon! May gata! Nakuhukok, humindi ako dahil nahihilot ng hihina. Baka ako nang may kailangan ng doktor. Naku, patawad po ha. Napasobra na naman ang tulog ko Huwag mo nang intindihin. Hindi mo alam kung gaano ka kahalaga sa amin. Kaya nga, ayaw naming maiwan ka ritong mag-isa. Sabi ng receptionist. Pinainom ako ng tubig ng labhead. Hinawakan ang noo ko. Sinabihan na nilalagnat ako. Binigyan ako ng gamot at pinahiga sa sopa. Tosino, ginataan, baby back ribs, creamy lengua with mushroom. Nagtatalo na naman sila. Ang usapan, ano ang ulam bukas? Sinubukan kong tumayo para magtrabaho, pero hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Hinang-hina ako at hirap pang huminga. Napakamakasarili nyo naman. Tumigil nga kayo at tanungin natin ang pasyente kung anong gusto niya. Pinigilan ng labhead ang pag-aaway ng doktor at receptionist. Ano bang gusto mong kainin? Kahit basta busog kayo. Mahal na mahal ko kayo. Naidlit na naman ako. Pagkamulat ay nasa ambulansya na ako. Humawangwang ito. Napakabilis ng takbo. Ang sabi ng nurse na binabantayan ako, imposible. Paano siya nabuhay ng walang lamang loob, puso, tiyan, atay? Wala! Pinadaan ako sa napakaraming test na hindi ko maintindihan. Pero sa huli, buhay pa naman ako. Yun nga lang, buhay na parang kulang. Matapos ang 1 linggo, pinakawalan na rin nila ako. Kinabukasan ay binalikan ko yung klinik. May kausap silang taong grasang pinapakain nila tulad nung unang araw ko ron. Narinig kong sabi ng labhead, Bibigyan ka namin ng trabaho. Kinatok ko ang pinto at suplada ang bati sa akin ng babaeng akala ko ay may gusto sa akin. Ito, 20,000. Sahod mo. Sinampal niya ang sobre sa bagsak kong dibdib. Ano niyo nagawa sa akin to? Tanong ko. Aba, sa amin may kontrata, Pogi. Pumirma ka, di ba? Bawat pahina. Nakangiti niyang sabi at kinandado ang pinto. Tinanong ako kung anong gusto kong ulam. Kahit ano, sabi ko. Basta't masaya kayo. Tumalikod ako para simulan ng paglalakbay pa uwi. Hindi ako ganun katalino pero naisahan yata ako. Nakauwi na ako muli sa probinsya. Pero hindi ako makakain ng maayos Bakit ngayon ko lang napansin na wala palang lasa ang luto rito? Pero tuwing nakikita ako si tatay,
Parang natatakam ako sa prito. Fried chicken. Fried tatay. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Mayet. May ibabahagi po akong kwento sa inyo na talagang nagpandindig ng balahibo ko at nag-iwan ng malalim na takot sa aking puso. Ito'y tungkol sa isang misteryosong lugar na maraming Pilipino ang narinig na. Ngunit ilan lamang ang tunay na nakaranas. Ang lungsod ng Biringan. Bata pa lamang ako ay naririnig ko na ang pangalan ng Biringan. Ang sabi ng mga matatanda, ito raw ay isang mahiwagang lungsod na hindi matatagpuan sa mga mapa. Isang lugar kung saan naninirahan ng mga nilalang na hindi kagaya natin. Ang mga engkanto. Ngunit hindi ito mga mababait na engkanto. Ang mga kwentong tungkol sa Biringan ay puno ng mga kababalaghan, mga misteryosong pagkawala at minsan ng mga taong bumabalik na tila wala na sa kanilang tamang pag-iisip. Ang kwentong ito ay hindi isang simpleng alamat lamang. Nangyari ito sa akin at hanggang ngayon hindi ko pa makakalimutan ang bawat detalye ng karanasang iyon. Noong taong 2003, isang taon na hindi ko malilimutan. Ako ay naglalakbay papunta sa isang probinsya sa Samar upang dalawin ang aking mga kamag-anak. Nakasanayan ko na pumunta sa probinsya tuwing bakasyon. Dahil tahimik at malayo ito sa ingay, doon ko rin natutunan ang iba't ibang tradisyon at kwento ng aming lahi. Isang gabi, habang nakaupo kami ng aking pinsan sa harap ng bahay ng lola namin, napag-usapan namin ang tungkol sa Biringan. Napapansin kong laging iniiwasan ng mga matatanda ang paksang iyon. Ngunit kami ng pinsan ko na si Alma ay labis ang kuryosidad. Sabi nga nila, curiosity killed the cat. At hindi namin alam na ang pag-uusisa namin tungkol sa lugar na iyon ay magdadala ng malalim na takot at bangungot sa aming buhay. Mayet, gusto mo bang makita ang Biringan? Tanong ni Alma. Habang kami nagkukwentuhan, maraming nagsasabi na pwedeng makita iyon kapag gusto ng mga engkanto. Napangiti ako at nagbiro. Bakit naman hindi? Gusto ko rin makita kung ano ba ang itsura ng lugar na iyon. Sabi nila, napakaganda raw ng lugsod na iyon, diba? Ngumiti si Alma, ngunit may kakaibang ningning sa kanya mga mata na hindi ko maipaliwanag. Parang seryoso siya sa kanyang tanong. Ngunit sa mga oras na iyon, hindi ko pa lubos na nauunawa na magiging epekto ng kanyang paganyaya. Kinabukasan, nagimbita si Alma na magpunta kami sa isang lugar malapit sa kakawayan. Sabi niya, gusto niya akong ipakita ang isang magandang tanawin mula sa isang mataas na burol na kung saan makikita ang dagat. Gabi na nang nagdesisyon kaming pumunta doon. Sa probinsya, medyo normal na ang maglakad-lakad kahit sa gabi dahil sanay na ang mga tao sa mga kagubatan at bukirin. Ngunit noong gabi ngayon, habang kami naglalakad, parang may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman. Ang init ng hangin ay biglang naging malamig at ang paligid ay tila naging mas tahimik kaysa dati. Alma, sigurado ka bang maayos ang lugar na pupuntahan natin? Tanong ko. Habang humahakbang sa madilim na landas, tanging liwanag lamang ng buwan ang nagbibigay gabay sa amin. Oo, Mayet. Maganda rito. Promise, hindi ka magsisisi. Tugon niya. Ngunit may kakaiba sa kanyang boses. Parang hindi siya si Alma na kilala ko.
Pagdating namin sa burol, napatigil ako sa aking nakita. Sa harap namin ay hindi lang isang simpleng tanawin ng dagat. Sa halip, ang buong tanawin ay tila kumikislap. Sa kabila ng kakahuyan, may nakita akong liwanag. Isang maliwanag na lungsod na tila napakalapit. Ngunit hindi ko alam kung paano ito makikita sa mga normal na araw. Ano yan, Alma? Tanong ko. Ngunit bigla siyang natahimik. Ngunit bago pa man ako makapag-react, biglang sumigaw si Alma. Bringan! Narito na kami! Pagkasigaw ni Alma, bigla akong naramdaman ang pag-ikot ng mundo. Parang may hangin na malakas na umiikot sa paligid namin. At ang liwanag mula sa malayong lungsod ay unting-unting lumalapit. Sa isang iglap, ang dating madilim na paligid ay napalitan ng liwanag na parang tanghaling tapat sa harapan ko. Nakatayo ang isang lungsod, hindi isang ordinaryong lungsod, kundi isang lugar na puno ng mga gusali na tila gawa sa kristal. At yun po, hindi ako makapaniwala. Hindi ito ang lugar na makikita mo sa normal na mundo. Ang mga tao, kung tao man sila, ay naglalakad sa paligid. Lahat ay magaganda at gwapo. Ngunit, may kakaibang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Parang mga ngiting puno ng lihim. Ang mga mata nila ay nagkikislapan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit may kung anong bagay sa kanila na nagpaparamdam ng kakaibang takot sa akin. Mayet, ito na ang biringan, sabi ni Alma, na ngayon ay tila iba na ang itsura. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at tila masyadong maliwanag. Maganda, diba? Sa unang tingin, ang lugar nga ay parang paraiso. Ngunit, may isang bagay na tila mali. Parang isang bangungot na tila maganda, ngunit puno ng panganib. Sa likod ng bawat ngiti, hindi ko napansin na unti-unti akong nilalayo ni Alma sa liwanag ng buwan, papunta sa gitna ng lungsod. Habang naglalakad kami sa loob ng lungsod, napansin kong may mga bagay na hindi normal. Ang mga tao ay tila hindi gumagalaw ng natural. Parang may ibang bagay sa kanilang mga kilos. Mabagal, ngunit parang sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Biglang tumigil ang isang babae sa harap ko. Nakangiti, ngunit may mga matang malamlam. Maganda ka. Gusto mo bang manatili rito? Tanong niya. Tila ang kanyang boses ay nagmumula hindi sa kanyang bibig, kundi sa hangin na nakapaligid sa akin. Sumama ka na sa amin. Dito ka nababagay. Napatigil ako at napaatras. Hindi, kailangan kong umuwi, sabi ko. Ngunit tila walang naririnig sa akin. Ang paligid ay naging mas maliwanag at ang mga nilalang sa biringan ay tila dumadami. Lahat sila ay nakangiti sa akin. Lahat ay nag-aanyaya na manatili sa kanilang paraisong puno ng kasinungalingan. Sa gitna ng aking takot, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking likuran. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas. Ngunit alam kong hindi ako maaaring manatili sa lugar na ito. Hindi ito tunay na paraiso. Isa itong patibong. Alma, umalis na tayo rito, sigaw ko. Ngunit hindi ko na makita si Alma. Siya ay nawala na parang bahagi na ng lungsod na ito. Biglang may naramdaman akong kamay na humawak sa akin mula sa likod. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakabarong. Ngunit ang kanyang mukha ay naglalaman ng kakaibang ngiti. Hindi ka na makakabalik, sabi niya. Dito ka na. Tila nawalan na ako ng pag-asa. Parang lahat ng aking nararamdaman ay unti-unting nawawala. Ang kanyang takot, ang sakit at ang pakiramdam na ako'y tao. Lahat ay tila inaalis sa akin ng lungsod na ito. Sa mga sandaling iyon, biglang may malakas na ingay
na pumuno sa paligid. Isang tunog na parang kampana na nagmumula sa malayo. Sa ingay na iyon, biglang naglaho ang mga nilalang ng biringan. Ang liwanag ng lungsod ay nagdilim at ako'y bumalik sa aking ulirat. Nakita ko si Alma sa malayo. Tila wala sa kanyang sarili, ngunit gising na. Nagmamadali akong tumakbo papalayo papunta sa direksyon ng burol kung saan kami nagmula. Naririnig ko pa rin ang tunog ng kampana sa aking likuran. Parang nagbubukas ng pinto pabalik sa aming mundo. Nang marating ko ang burol, nakita ko ang kakahuyan sa malayo. At sa wakas, nakabalik ako sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pagbalik namin sa baryo, tila walang nagbago. Ngunit alam kong may nangyaring hindi ko makakalimutan. Si Alma, kahit gising na, ay tila may iba ng anyo. Parang wala na siya sa kanyang tamang diwa. Hindi siya nagsasalita ng kahit ano tungkol sa gabing iyon. At kahit ako ay hindi na bumanggit tungkol dito sa kahit kanino. Ngayon, habang ikinikwento ko sa inyo ang aking karanasan, ramdam ko pa rin ang takot na dulot ng lugar na iyon. Ang biringan ay hindi basta-basta kwento lamang. Ito ay isang lugar na puno ng lihim. Isang lugar na maganda sa paningin, ngunit puno ng kasamaan. Sa pagtatapos ng aking kwento, gusto ko lamang ipaalala sa inyo na mag-ingat kayo sa inyong mga pinupuntahan. Hindi lahat na maganda ay ligtas. At hindi lahat ng lugar ay dapat bisitahin. Sana ay natutunan ninyo ang leksyon mula sa aking karanasan. At sana ay huwag ninyong tularan ang aking pagkakamali na mag-usisa sa mga bagay na masyadong misteryoso. Hanggang dito na lamang po. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Kilala sa malamig nitong klima, ang lungsod ng Baguio ay dinadayo rin dahil sa mga istorya ng kababalaghan. Likas ang Baguio City sa mga lokasyon ng mga haunted places gaya ng Teachers Camp, ang dating Hyatt Hotel, Luacan Road, Casa Vallejo Hotel at ang tanyag na Diplomat Hotel. Ngunit para sa ating video ngayon ay ating pag-uusapan ang istorya sa likod ng usap-usapang haunted house umano sa Baguio City. Ito ang Laperal White House. Kung ito ang una mong pagkakataon na manood sa aking channel, ay iniimbitahan kitang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa iba pang katakot-takot na contents katulad nito. Ang Laperal White House ng Baguio City ay itinayo noong 1920s. Ipinangalan ang bahay sa pamilya Laperal na silang nagmamay-ari ng lupain. Ang pamilya Laperal ay pinamumunuan ng kanilang ama at ina na sina Don Roberto at Doña Victorina Laperal. Bagaman kilala ngayon sa pangalang White House ay iba ang orihinal na kulay ng bahay na ito. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig ay sumailalim sa pamamahala ng mga Hapon ang Pilipinas. Nakubkob na mga Hapones ang Baguio City at nang matagpuan nila ang bahay ng pamilya Laperal ay agad silang nabighani rito. Ayon sa mga kwento, ang Laperal White House ang naging saksi sa ilang mga karahasang ginawa ng mga sundalong Hapon.
Dito raw dinadala ng mga Hapon ang mga taong pinagsususpetsahang miyembro ng mga gerilya at espiya ng mga kalaban nilang Amerikano. Marami raw sa mga taong ito ang tinorture hanggang sa mamatay. Bukod sa pagpatay ay sa bahay din umano naganap ang walang habas na pananamantala ng mga sundalong Hapon sa mga lokal na kababaihan. May ilan ding nagsasabi na hindi pumayag ang pamilya Laperal na kunin ng mga Hapon ang kanilang bahay, kaya naman maging sila ay pinatay na rin ng mga ito. Nakaligtas daw sa mga Hapon si Don Roberto, ngunit matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay aksidente itong namatay matapos madulas at mabagok ang ulo habang nasa hagdan ng kanyang bahay. Mula noon ay hindi na mabilang ang mga hindi pangkaraniwang karanasan ng mga taong namamahala sa lugar. Ang mga naging gwardya ng White House Laperal ay madalas daw nakakakita ng babaeng nakaputi sa bukana ng bahay at isang bata na gumagala sa mga kwarto nito. May ilang mga okasyon na ang mga turista na bumibisita sa bahay ay hindi nagtatagal sapagkat nakikita raw nila sa loob ang mga kaluluwa ng pamilya Laperal. Maging ang mga dumadaan lamang sa bahay na ito ay iniulat na may nakikita silang babae na sumisilip sa bintana ng bahay. Hindi maitatanggi na base sa kasaysayan ng White House Laperal ay pinamamahayan ito ng napakaraming mga hindi matahimik na kaluluwa. Mula sa mga miyembro ng pamilya Laperal at ang kanilang mga katiwala hanggang sa mga taong nagdusa sa kamay ng mga Hapones. Nai-feature ang White House Laperal sa iba't ibang programa sa telebisyon, ngunit sa lahat ang dokumentaryo ni Jay Taruk ang labis na nakapagbigay ng takot sa akin. Sa isang episode ng Eyewitness na pinamagatang number 14 Laperal ay nilibot ni Jay ang buong White House Laperal at sinubukan ng kanyang team na kumuha ng mga footages ng bahay sa gabi. Bukod sa mga orbs umano ay ang footage na ito ang sadyang nakapagpataas ng aking balahibo. Pansinin sa bidyong ito na matapos ayusin ng isa sa mga paranormal investigators ang kamera ay may isang boses na tila bumubulong sa malapit. Dito kami ngayon. Noong 2007 ay nabili ng Filipino-Chinese businessman na si Lucio Tan ang White House Laperal at ang lugar ay naging sikat na ring tourist attraction. Matapos ng 6 na taon ay napunta naman ang pamamahala nito sa Tan Yan Ki Foundation at ang bahay ay naging isang museum sa mga artworks na gawa sa kawayan. Ikaw ba ay nakapunta na sa Laperal White House? Itago niyo na lang ako sa pangalang Liz. Gusto ko sanang i-share sa inyo ang kwentong nagmulat sa akin sa mundo ng kababalaghan. Sinadya ko pong baguhin ang mga pangalan ng mga taong kasama sa kwentong ito para protektahan ang seguridad nila. Kapag nalulungkot ako, madalas kong binabalikan ang mga high school memories ko. Sabi nga sa kanta, "Oh high school life, anong saya. Wala pang iniintinding trabaho, bills at kung ano-anong mga responsibilidad." Karamihan ng memories ko nung high school, puro tungkol sa mga kaibigan, mga manliligaw, at kung gaano ka-terror ang mga teachers ko. Alam mo na, tipikal na buhay ng dalagang teenager. Pero sa lahat ng mga nangyari sa akin noong time na yon, may isang pangyayaring tumatak sa akin at siguradong dadalhin ko habang buhay. Maniwala ka ho, hindi ako matatakotin. Napakahilig ko pa nga sa horror stories. Yun ang madalas naming pampalipas oras ng mga kaibigan ko. Pero ito, walang horror story o nakakatakot na palabas ang makakapantay sa kilabot na naranasan ko. 4th year high school student ako noon sa prominenteng all-girls Catholic school sa Parañaque. Simpleng estudyante lang ako, palakaibigan at wala masyadong arte sa katawan. Tuwing summer vacation, nag-organize ang school ng retreat para sa mga seniors. Yun na kasi ang huling taon namin sa high school.
Sobrang excited kaming lahat kasi first time namin makakagala ng malayo. Saka wala ang parents namin na laging nakabantay sa lahat ng galaw namin. Kaya naman talagang inaabangan namin ito. Isa pa, marami rin kaming naririnig na horror stories tungkol sa retreat. Madalas galing sa mga higher batch. Siguradong exciting to, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ko naisip na kakaibang excitement pala ang mararanasan ko. Araw ng retreat, napuno namin ang service bus. 2 sections kasi ang kasali sa retreat na yon. Ang daming tao sa campus noon. Nandun din ang parents na naghahatid sa mga anak. Nagpipili na mag-ingat at magpakabait. Pero ako, hindi ako hinatid ni mama. Sanay naman na kasi akong pumasok ng mag-isa. Saka ang laging niyang sinasabi, hindi raw siya laging nandyan habang buhay. Kaya dapat matuto daw akong maging independent. Alphabetical order ang pagsakay namin sa bus, kaya hindi ko katabi ang mga kaibigan ko. Si Trisha ang naging seatmate ko sa bus. Siya rin ang makakasama ko sa kwarto pagdating sa retreat house. Halos 8 oras ang biyahe namin papuntang Baguio. Pero hindi kami nag-uusap masyado ni Trisha. Kasi hindi naman kami close kahit magkaklase kami. Mga bandang lunchtime nung dumating kami sa retreat house. Malamig ang panahon. Mahamog. Kakaiba ang lamig na naramdaman ko. Pagbaba ko ng bus, tumayo muna ako sa harap ng venue para mag-usisa. Malawak at malaki ang retreat house. Pahaba yung building at parang panahon ng Kastila yung design. Marami rin itong mga bintana para siguro madaling makapasok ang hangin. Mga huni ng ibon at lagaslas lang ng pine trees ang maririnig mo. Nasa gilid kasi kami ng bundok. Ang tahimik at ang lamig naman dito, sabi ko sa sarili ko. Pagkatapos nun, pumila na ako papasok ng kwarto. Nilagay ang mga gamit at nagayos ng konti. Napakahigpit na mga madreng nandun pagdating sa ingay. Kaya lahat kami nagbubulungan. Mga 4 PM na noon nang pinatawag kami ng mga madre. Magsisimula na raw ang activities. Nadaanan namin yung maliit na chapel sa loob ng retreat house. Makintab na sahig, mahahabang bangko na kulay parnis at malaking krus sa gitna ng altar. Siyempre meron ding projector na ginagamit ng mga tagabasa. Mga bagay na madalas makita sa isang normal na chapel. Pero kakaiba talaga ang aura ng chapel na yon. Parang mabigat ang hangin at pakiramdam ko laging may nakatingin sa akin. Dahil may kailangan pa raw gawin ng mga madre, pinauna na kami sa retreat hall. Nagsimulang mag-ingay ang kabilang section. Sige nga, magparamdam nga kayo, sabi ng isa. Awoo! Panakot ng isa pa. Hindi ko na masyadong marinig ang sinasabi ng iba, pero parang hinahamon nila kung anuman ang nandoon. Naghaharutan lang naman talaga sila at nag-aasaran. Pero wala kaming kamalay-malay na magsisimula na pala ang tunay na excitement. Pagdating sa retreat hall, may naabutan kaming 2 seminarista. Sila yung malapit ng maging mga pare. Facilitator sila ng activities namin. Bumuo kami ng malaking bilog kada section. Sharing daw o pagbabahagi ng mga karanasan ang gagawin namin noon. Magkukwento ka tungkol sa buhay mo, mga pagsubok, problema, hinanakit, galit o takot. Nagdasal kami bago magsimula. Isinara ang mga bintana at pinatay ang mga ilaw. Binigyan lang kami ng tig-isang kandila. Pagkatapos masindihan, ang liwanag na lang ng mga yon ang ilaw namin. Nagsimula kaming magbahagi ng mga kwento. Hindi ko inasahang magiging ganong ka-emosyonal pala ang ganong activity. Nung ako na yung magkukwento, umagos na lang ang lahat ng dinadala ko. Mga problema, mga tanong, mga bagay na nagpapabigat sa loob ko.
Pero pabulong ang kwento namin para hindi makaistorbo sa iba. Laking gulat namin nang may biglang sumigaw. Parang nagwawala habang umiiyak. Nagsimulang magkagulo sa kabilang klase. Tumayo ako para silipin kung anong nangyayari. May nakita akong estudyanteng nakahiga sa sahig, nakalupasay habang sumisigaw. Pero tumigil siya sandali. At tumayo lahat ng balahibo ko nung magsalita siya ulit. Hindi boses ng batang babae ang nanggagaling sa kanya. Parang garalgal, magaspang na malalim na boses. Boses na nagpadaloy ng kilabot sa buong katawan ko. Anong nangyayari? Tanong ko kay Erin. Hindi ko alam, sagot niya. Maya-maya lang, isa-isang nagbagsakan sa sahig ang ibang mga estudyante, pati sa section namin. Naguguluhan ako sa nangyayari. Hindi ko alam kung anong iisipin. Pero dahil mahilig ako sa horror stories, napanood ko na to sa TV. Sinasapian ang mga kaklase ko. Hindi ko alam kung ano at sino ang sumasapi sa kanila. Pero isa lang ang sigurado. Nandun sila para manakit. Naririnig kong nagdadasal yung mga madre. Hindi ko masyado maintindihan kung anong salita pero parang Latin. Tapos biglang sumagot ang isa sa mga classmate ko na nasa tabi niya. Deus tuus hic non est. Natigilan si sister. Napatulala siya sa sinabi ng classmate ko. Hindi namin alam kung anong ibig sabihin nun, pero sa reaksyon ni sister, siguradong hindi maganda. Wala kaming subject na Latin, kaya pala isipan sa amin kung paano niya natutunang sabihin yun. Sabay-sabay sumabog ang ingay sa retreat hall, kaliwat kanang hiyaw at sigaw. Sunod-sunod na bumukas sa mga bintana na parang nagbibilang. Nagsimulang umihip ang malakas at malamig na hangin, kasabay ng umaalulong na aso. Tapos may isang estudyante na nagsalita ng Kastila. Tu Dios no está aquí! Tu Dios no está aquí! Tu Dios no está aquí! Paulit-ulit niyang sinasabi yun. Magdasal kayong lahat! Utos ng mga madre sa amin. Labo-labo na ang mga nangyayari. Merong mga humahawak sa mga sinasapian, may mga nagiiyakan. Nasa 7 ang taong pumipigil sa kanila pero winawasiwas lang sila na parang mga manika. Nagpe-pray over ang mga seminarista at mga madre sa mga sinasapian. Wala akong lakas ng loob tingnan ang mga itsura nila. Kaya nanlambot ang tuhod ko nung tumitig sa akin ang isa. Nalilisik ang mga mata, magkasalubong na kilay. Parang papatayin niya ako kung makawala siya. Pumikit na lang ako sa takot at nagpatuloy magdasal. Unti-unting humupa ang ingay at napalitan ng katahimikan. Mga pabulong na nagdadasal, mga classmates na pinapainom ng tubig. Karamihan sa kanila puro pasa. Dahan-dahang humina ang hangin at tumigil sa pag-alulong ang mga aso. 1 oras kaming nagdasal, hanggang sa wala na kaming marinig, kundi ang mga kuliglig sa labas. Sinabihan kami ng mga sisters na huwag masyadong isipin ang nangyari. Dahil daw lalong lalakas ang mga espiritu kapag tinanggap mo na nandoon talaga sila. May nagtanong sa kanya kung ano raw yung sinabi ng classmate namin. Halatang nag-aalangan siyang sagutin yon. Pero ang sabi niya, wala ang Diyos mo rito. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Gustong-gusto ko nang umuwi ng mga oras na yon. Pero pinilit ng school na tapusin namin ang 3 araw na schedule. Pinipilit naming maging normal ang lahat habang naghahapunan. Pero bakas sa mukha ng mga estudyante ang takot at pangamba. Narinig kong nag-uusap yung ibang classmates namin. Doon na daw sila sa veranda matutulog mamaya, tabi daw sila, maglalabas daw sila ng mga unan, basta sama-sama lang sila. Natulog nga ang ibang classmates namin sa veranda. Pero hindi ko alam kung bakit doon. Malamang dahil bukas doon at yun lang ang tanging lugar na pwedeng magkasya silang lahat. Naligo ako at pumasok na sa kwarto. Hindi pa rin ako makatulog. Kaya sinisilip ko si Trisha. Alam kong gising din siya dahil kanina pa siya paikot-ikot. Doon pa lang nagsimulang mag-sink in sa akin ang mga nangyari. Nung una, parang napaisip ako na baka nagdadrama lang sila. Kasi kilala yung section na yun pagdating sa kalokohan. Pero nung nagsimula nang magsunod-sunod yung mga sinasapian, alam ko ng totoo at hindi biro ang mga nangyayari.
Di nagtagal, bumigay na rin ang katawan ko sa pagod. Kahit sobrang kaba ko, nakatulog pa rin ako. Yun nga lang, mababaw akong matulog. Kaya parang naalimpungatan ako bigla. Merong malalaki at mabibigat na yabag ng paa sa labas ng kwarto. Nanigas ang buong katawan ko. Sinilip ko si Trisha, gising din siya. Nanlalaki ang mga mata niya. Hindi nagtagal, bigla na namang pinunit ng sigawan ang retreat house. Iyakan, dasalan, malalaking boses na nagsisigawan. Bumalik na naman sila. Halos lumabas ang puso ko sa dibdib ko dahil sa sobrang takot. Kaya nag-decide kami ni Trisha na huwag lumabas. Nakikinig lang kami sa mga nangyayari habang nasa loob kami ng kwarto. Natatakot akong masapian. Ayokong malaman kung anong pakiramdam ng pilit na inaagaw sa iyo yung katawan mo. Ilak na natin ang pinto, sabi ni Erin. Wag, baka makulong tayo rito. Hindi ko sinabi kay Erin ang nasa isip ko. Na baka isa sa amin ang masapian at walang makatulong sa amin kapag nakalak ang kwarto. Na-imagine ko bigla na sinasakal ko siya habang nanlilisik ang mga mata ko. Kaya hindi ko na tinuloy ang pag-iisip. Buong madaling araw naming tiniis ang mga sigawan at ingay sa labas. Hawak-hawak ko ang rosaryong bigay sa amin sa school. Hindi ako tumigil magdasal hanggat sumikat ang araw. Napalitan ng katahimikan ang ingay sa labas pagkatapos ng ilang oras. Hindi na ako nakatulog ulit. Halos mahulog ako sa kama nang kumatok si sister. Mag-aalmusal na raw. Ayokong malaman kung anong nangyari nung madaling araw. Mas mabuti nang wala akong alam. Pero hindi ko maiwasang marinig ang kwentuhan ng mga kaklase ko. Sinapian raw ang isa naming kaklase. Gusto niyang tumalon sa veranda. Pinipigilan daw nila. 10 daw silang humahawak sa kanya pero hindi siya maawat. Bago mag-alas 5, meron daw lumabas sa katawan niyang itim na usok at nawalan siya ng malay. Hindi pa man lang kami tapos mag-almusal. Parang nagkakagulo na naman sa labas. Nalaman ko na meron pa ng mga magulang na gusto nang sunduin ng mga anak nila. Hindi ko alam kung paano nila nalaman. Pinasurrender kasi sa amin lahat ng mga cellphone pagpasok ng retreat house. Siguro may mga students na nakapagpuslit ng cellphone at nakatext o nakatawag sa mga magulang nila. Mahigpit ang school namin sa ganitong mga bagay. Hindi pumayag ang mga organizers na palabasin ang mga bata. Kailangan daw tapusin ang retreat. Rinig naming nagwawala ang mga magulang sa labas. Ni hindi ko nga alam kung paano sila napapayag ng school na patapusin na lang ang retreat. Mabilis na lumipas ang oras. Hinayaan lang ng mga madre na magkulong kami sa mga kwarto namin. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang iwanan ng lugar na to. Pinatawag kami ng mga madre bandang hapunan. Kinausap kami na dapat daw hindi makalabas ang nangyaring ito. Pagsubok lang daw ang pinagdadaanan namin. Pagsubok kung gaano katibay at katatag ang pananampalataya namin sa Diyos. Sinabi rin sa amin na mas malakas raw ang tukso sa mga lugar na mas malakas ang presensya ng Diyos. Kailangan daw naming maging matibay at huwag magpakita ng kahinaan. Pinipili daw ng mga espiritu ang mga walang pananampalataya, ang mga may pagdududa at ang mga nagpapanggap. Nalaman namin na nagsuserve pala sa simbahan yung isa sa mga napuruhan. Siya yung paulit-ulit na tumatakbo sa pader at inuumpog yung ulo niya. Sabi ng mga nakakakilala sa kanya, masama raw talaga ang ugali niya at nagpapanggap lang na makadiyos. Kinabukasan, nagsimula na kaming mag-ayos ng mga gamit. Ilang oras lang, may dumating na pari na galing sa diocese. Maliit lang na lalaki at tahimik. Napansin ko na iba ang kulay ng abito niya. Meron siyang dalang Biblia at maliit na lalagyan ng tubig. Holy water siguro yun, sabi ko sa sarili ko. Tinawag kaming lahat sa retreat hall. Nagsimulang magdasal ang pari. Naramdaman naming bumibigat na naman ang hangin sa paligid. May mga kumakalabog sa bubong na hindi namin malaman kung ano. Nagsimula na naman ang mga iyakan at sigawan. Nilakasan ng pari ang dasal niya.
In nomine Patris Etiam Vos! Sa ngalan ng Ama, umalis ka sa katawan ng batang to! Lalong lumamig ang dugo ko nang dumilim ang kwarto. 10:00 ng umaga noong mga oras na yon. Paulit-ulit na sinasabi ng pari ang mga salitang yon. Umupo lang ako sa isang sulok habang nagdadasal. Hanggang ngayon, pinipigilan kong umiyak. Naaalala ko ang sabi ni Sister na kailangang maging matibay, kumapit sa pananampalataya. At hindi nagtagal, tumahimik ang paligid. Pagkatapos, nakita kong naglilibot si Father. Pinahiran niya ng holy water ang mga noo namin. Lakasan niyo ang loob niyo. Kumapit sa pananalig sa Diyos. Humayo kayong mapayapa, baon ang proteksyon ng Panginoon. Nawala ang bigat ng mga balikat ko. Parang nagdahilan lang ang mga kaklase kong sinapian. Kitang-kita na nag-iba ang itsura nila. Gumaan. Umaliwalas. Nagtanghalian muna kami bago bumiyahe pa uwi. Tahimik ang biyahe pa uwi. Wala masyadong nag-uusap o nagkwekwentuhan. Pagdating namin sa campus, hindi pa humihinto ang bus. Nakatayo na kaming lahat. Nagmamadaling makauwi at makaalis na sa lugar na yon. Puno na naman ang campus namin ng mga parents na magsusundo sa mga anak nila. Hindi ako nagpasundo kay Mama. Pero sa pagkakataong ito, kailangan ko ang mama ko. Nang biglang nakita ko si Mama, sa malayo pa lang, tumatakbo papalapit sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nagsimulang tumulo ang luha ko. Humagulhol ako ng iyak. Inilabas ko ang lahat ng nararamdaman kong takot. Niyakap lang ako ni Mama at natunaw ako sa mga braso niya. Spider went up the spider.